Sa aking sariling bahay, ay biglang dumating ang masamang kutob. Nagkunwaring pupunta ako ng bakasyon, at nanatili akong nakabantay mula sa malayo. Noon, isang matandang kapitbahay ang humawak sa aking kamay at bumulong sa aking tainga. Sa hating gabi makikita mo ang lahat at maiintindihan mo. Nang dumating ang hating gabi, nawalan ako ng malay nang harapin ang katotohanang sobrang brutal na bumaliktad ang buong mundo ko. Bago magpatuloy, alam mo na, mag-subscribe sa channel at sabihin mo sa comment section kung saan ka nakikinig. Ang hapon ay nakadikit sa aking polo na parang pangalawang balat ng itinulak ko ang pinto ng aking opisina. Hinanap ng mga daliri ko ang switch ng ilaw at sa gitna ng galaw ay biglang natigilan ang aking kamay sa ere. May mali. Walang dramatic, walang nabuwal na muebles, walang basag na salamin. Pero pagkatapos ng 40 taon sa bahay na ito sa Quezon City, 30 taon bilang hukom sa Regional Trial Court, kilala ko ang bawat sulok, bawat anino, bawat detalye ng silid na iyon. Ang mga folder na color Manila sa ibabaw ng aking desk ay lumipat ng 2 sentimetro, pakaliwa mula sa dati kong inilagay. Ang upuan ay may ibang anggulo at ang metal na filing kabinet ko, ang pribado kong kabinet, ay may bagong gasgas sa paligid ng kandado. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inilagay ko ang botelya ng tubig ko sa mesa ng sobrang ingat. Nilalabanan ang pagnanasang sumugod ng walang plano. Sa halip, umikot ako sa desk ng dahan-dahan. Pinapakatalog ng mga mata ko ang bawat maliit na pagbabago. Ang folder ng titulo ng bahay na palagi kong inilalagay, nakaharap sa akin, ay nakakiling na ngayon. Ang mga tax documents na inayos ko ayon sa kronolohiya ay gusot na. May sistematikong naghalughog dito. Sinusubukang ibalik halos sa dati nitong ayos. Halos lang. Pero hindi perpekto. Yumuko ako sa tabi ng filing cabinet habang nagrereklamo ang tuhod ko. May maliliit na gasgas sa kandado. Trabahong pabaya. Marahil gamit ang tablet knife o letter opener. Binuksan ko ang drawer. Nandoon pa rin lahat. Pero iba na ang ayos. Ang testamento ko ay nasa ilalim na ng insurance policies. Hindi na sa ibabaw. Ang financial statements ay may malalaking fingerprint ng hinlalaki sa gilid. Sandali akong nag-isip na baka ako mismo ang gumalaw nito sa hindi ko na matandaan. 67 anyos na ako. Pero habang nabubuo ang ideya ay itinakwil ko agad. 3 dekada sa hukuman ang nagturo sa akin na mas pagkatiwalaan ang ebidensya kaysa maginhawang paliwanag. Maaring tumatanda ang isip ko, pero hindi pa ito nabubulok. Nanatili ako roon sa katahimikan ng opisina ko. Hawak ang folder na may fingerprint ng iba at nararamdaman ang pagbabago sa loob ng dibdib ko. Hindi takot, mas malamig pa roon. Ang parehong instinct na tumulong sa akin na mahuli ang sinungaling na testigo, makadetekta ng peke, tumago sa scripted na testimonya. Sumisigaw na ngayon ang instinct na iyon. Ang tanong ay, sino? Ang hapunan ang sumagot ng walang salita. Umupo ako sa dati kong pwesto sa dulo ng mesa. Ang anak kong si Danilo ay umupo sa kanan ko. Ang asawa niyang si Lucia sa harap niya. Sobrang luto ang manok. Hindi pa rin matutunan ni Lucia ang mga resipe ng yumaong asawa ko. Pero hinati ko ito ng eksakto at ngumuya ng dahan-dahan habang nagkukwentuhan sila tungkol sa araw nila. Biglang umubo si Danilo. Pa, naisip ko lang. Na-update mo baka makailan ang testamento mo. Gusto ko lang masigurong maayos lahat. Natigilan ang tinidor ko sa kalagitnaan papunta sa bibig. Inilagay ko ito sa plato ng kontrolado. Mas malakas ang tunog ng metal sa porselana kaysa normal. Tiningnan ko ang anak ko. Totoong tiningnan. Lumipat ang mata niya kay Lucia at bumalik sa akin ng sobrang bilis. Bakit mo na itanong? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin. Wala naman, para lang sigurado, alam mo na. Sa edad mo. Sa edad mo. Pinabayaan kong lumutang ang mga salitang iyon. Pinapanood ko siyang namula ang lig. Ganun ba? Sumandal si Lucia. Ngumiti siya ng mainit. Pero matatalim ang mata. Hector, gusto lang namin ang pinakamabuti para sa'yo. Kapag maayos ang dokumento, protektado ang lahat. May iwasan ang gulo sa hinaharap. Humigop ako ng tubig para pag-aralan siya. Magaling siya. Mas magaling pa kay Danilo sa pagtatago ng kaba. Pero 30 taon akong nagbabasa ng body language sa korte. Pinipisil niya ng sobra ang tinidor gamit ang kaliwang kamay. Kitang-kita ang litid sa likod ng kamay niya na parang cable. Gulo tungkol saan eksakto? Tanong ko. Kumurap siya. Mabilis siyang nakabawi. Alam mo na, legal na bagay. Kinabahan si Danilo na nakatira ka pa ring mag-isa sa ganito kalaking bahay. Ganun. Hindi tanong iyon. Kinuha ko ulit ang tinidor at kumain. Pinababayaan silang bigyang kahulugan ang katahimikan ko. Ang natitirang hapunan ay parang hinila.
Nagkunwaring nanood ako ng balita, habang sa totoo lang pinag-aralan ko ang refleksyon nila sa madilim na salamin ng bintana sa likod ng T. Magkadikit sila sa sofa, magkadikit ang ulo, mahina ang boses. Hinawakan ni Lucia ang braso ni Danilo, maaring pag-alo o sabuatan. Tumango siya, tiningnan ako at agad inalis ang tingin ng akala niya, hindi ko napansin. Akala nila T lang ang pinapanood ko. Wala silang ideya na gumagawa na ako ng kaso. Noong gabing iyon natulog ako, habang tinitingnan ang mabagal na ikot ng ceiling fan. Hindi makatulog. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ang batang pinalaki ko, ang pinag-aral ko ng abogasya, ang ikinkasar ko na may pride. Ngayon nakaupo sa sala ko na nagpaplano kung paano ako ideklara na walang kapasidad para makuha ang ari-arian ko. Mahigit 1 milyon ang halaga ng bahay sa merkado ng Quezon City. Ang life insurance ay ₱250,000 pa. Retirement accounts, investments, isang lupa sa Benguet na ipinamana ng tatay ko. Sapat na motibo para sa walang pasensya. Bago sumikat ang araw ay gising na ako. Gumagalaw sa bahay na parang multo. Nandoon ang mail sa dati nitong pwesto, malapit sa pinto. Dapat inilagay ni Danilo kahapon. Sinuri ko ang bungkos. 3 sobre ang binuksan at isinara ng pabaya. 2 sulat mula sa bidyar na ilang araw ko nang hinihintay ay nawawala. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang tracking app ng Philpos. Parehong lumalabas na na-deliver 3 araw na ang nakalipas. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuhanan ng litrato ang mga sobre na pinakialaman. Pinilit kong pag-aralan ng mahinahon. Walang pwedeng emosyon, ebidensya, obserbasyon, pagpaplano lang. Bumalik sa opisina. Tumayo ako sa harap ng nilabag na filing cabinet at pinayagan ang galit na dumaloy sandali. Pagkatapos ay itinago ko ito ng malalim, kung saan hindi makakaabala sa malinaw na pag-iisip. 30 taon akong nakakita ng nagsisinungaling tao ang nagturo sa akin ng isang bagay. Lahat may tell. Kay Danilo palagi sa mata. Noong gabing iyon hindi niya kayang panatilihin ang eye contact ng mahigit 3 segundo. Nagsisimula ng magkasama-sama ang mga piraso sa utak ko na parang indictment. Motibo, pera, oportunidad. Nakatira siya sa bahay ko. Ang paraan ay hindi pa malinaw, pero kitang-kita nilang nagsimula ng mag-ipon ng impormasyon at magtayo ng kalamangan. Kumbinsido na matandang pagod lang ako na hindi mapapansin na ninanakaw na ang buhay ko. Lumubog ako sa upuan ng desk at nagsalita ng mahina sa walang laman. Akala nila matandang pagod lang ako. Matututo sila kung ano talaga ang itinuturo ng 3 dekada sa hukuman. Paano basahin ang ebidensya? Paano buuin ang kaso at paano umatake kapag hindi nila inaasahan? Nagsimula ng mabuo ang plano noon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi pa. Kailangan ko muna ng impormasyon. At para makakuha ng impormasyon, kailangan kong maging invisible. Kailangang maniwala sila na nanalo na sila. Nawala na ako sa daan. Na makakagalaw sila ng malaya. Gusto nila akong mawala. Sage. Mawawala ako. Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Naglabas ako ng notebook at nagsimulang maglista. Mga gamit na kailangan, mga lugar kung saan ako pwedeng magbantay, mga taong may utang na loob sa akin. Nagsimulang magkakasama ang makina ng counterattack ko, nang may parehong presisyon na ginagamit ko sa pagwasak ng depensa sa mga kaso. Nang sumikat ang araw sa disyerto ng lungsod, naglalagay ng mahahabang anino sa sahig ng opisina ko. Alam ko na eksakto kung ano ang gagawin ko. Binuksan nila ang pinto patungo sa dilim na akala nila ay may matandang walang laban sa kabilang dako. Makakatagpo nila ang isang hukom at sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatali sa rules of procedure o evidence. Sa pagkakataong ito ang hatol ay akin lang. 2 araw akong naglano, 2 araw na ginampanan ang papel ng retired na nalilito habang maingat na naghahanda. Ngayon, nakaupo sa mesa ng almusal kasama sina Danilo at Lucia. Handa na ako para ilunsad ang bitag habang naglalagay ng mantikilya sa tuos ng mabagal. Humigop ako ng kalkulado sa kape at inilagay ang tasa ng parang walang ingat. Naisip ko, yung biyahe sa Banao Rice Terraces na lagi nating pinag-usapan. Gagawin ko na. 2 linggo simula ngayon. Nagkabanggaan ang tinidor ni Danilo sa plato. Ngayon agad. Sobrang biglaan. Nagkibalikat ako habang kinukuha ang mermelada. Retired na ako. Walang oras na katulad ng ngayon. Lagi niyang gusto makita, yun ni Mama. Sa tingin ko panahon na para gawin ko, para sa kanya. Ang emosyon sa huling pangungusap ay eksaktong kalkulado. Sapat na totoo para tunog taos puso. Sapat na estratehiko para maalis ang hinala. Nakita ko kung paano nila pinroseso ang balita. Sandali lang ang palitan ng tingin, pero puno ng kahulugan. Si Lucia ang unang nakabawi,
sumandal sa akin ng may artipisyal na init. Kahanga-hanga, Hector. Nararapat mo ang pahinga. Huwag kang mag-alala dito. Huwag kang mag-alala dito. Parang confession ang mga salitang lumutang sa hangin. Tumango ako ng dahan-dahan. Tinitingnan ang plato ko na parang nag-iisip ng ruta. Hindi ang ekspresyon niya na nagpaplano na. Kitang-kita sa daliri niyang minsan lang tumapik sa mesa. Hindi mapigilan ang excitement. Sigurado ka bang kaya mo pang mag-drive mag-isa? Tanong ni Danilo na sinusubukang tunog concern. Mahaba yun para sa... Natigilan siya nang mapansin ang butas na pinasok niya. Para sa isang katulad ng edad ko. Pinatapos ko ng may talas sa boses. Nakita ko siyang natigilan. Hindi ko ibig sabihin. Alam ko na, anak. Sadya. Pinasoft ko ang tono at binigyan siya ng labasan. Kaya ko yon. 40 taon na akong nagdadrive sa mga kalsadang to. Masakit panoorin ang relief sa mukha niya. Ang sarili kong anak, natuwa na hindi ako magpapahirap. Nagpapasalamat sa pagkakataong manakaw ako. Gumalaw ako sa buong umaga sa bahay ng may metodikal na presisyon. Ginagampanan ang papel ng excited traveler. Hiking boots mula sa closet, kamera GR, mapa ng Cordillera na nakabuklat sa dinding table. Bawat bagay pinili para sa credibility. Pero kasama ng tourist items ay nagtatago ako ng iba. Magandang night vision binoculars. Lumang case notebook na marami pang blank pages. Maliit na digital camera. Mga tools ng investigation na nakabalat kayo ng leisure. Sa tanghalian, ibinuklat ko ang mapa sa mesa at sinundan ng daliri ang ruta habang nagkunwaring interesado sila. Kukuha ako ng northbound. Siguro tumigil sa Baguio first night tapos tuloy sa terraces. Perfect, sabi ni Lucia habang sinusundan ng mata ang daliri ko. Kahit hindi naman ang ruta ang tinitingnan niya, kundi kung gaano ako katagal mawawala. 2 linggo sapat na, dagdag ko. Baka pahabain ko pa kung maganda ang panahon. Matagal na akong hindi nakakapagbakasyon ng walang obligasyon. Kunan mo lahat ng oras na kailangan mo. Sabi agad ni Danilo. Sobrang bilis, sobrang sabik. Matindi ang init ng hapon nang simulan kong i-load ang SUV. Mahigit 42 degrees C. Ganong klaseng tag-init sa Metro Manila na parang nanginginig ang hangin. Gumalaw ako ng mabagal, bahagyang dramatic, bahagyang dahil nagrereklamo ang likod ko. May yelo at tubig, folding chair, sleeping bag na hindi ko naman gagamitin pero inaasahan nilang makikita. Lumabas si Danilo para tumulong sa mabibigat. Pinanood ko ang tense niyang galaw, nahati sa pagkakasala at antisipasyon. Nang matapos, humarap ako sa kanya. Lumapit siya para yakapin ako at sinagot ko. Napansin ang tigas ng yakap niya. Ingatan mo lahat dito, sabi ko ng mahina, halos sa balikat niya. Gagawin namin, pa. Gagawin namin. Nasa may pinto si Lucia. Tinanggap ko ang halik niya sa pisngi. Mahalang pabango niya, mas bago at matapang kaysa naalala ko. Siguro binili sa pera na wala pa, pero binibilang na nila. Masakit ang naisip, pero nanatili akong neutral. Kahit pa friendly ang mukha. Enjoy, Hector. Nararapat mo tong biyahe na to. Sumakay ako sa SUV, pinaandar. Nasa may porch pa sila na kumakaway ng sobrang lapad ang ngiti. Sobrang talas ang enthusiasm. Habang lumalayo, tiningnan ko sila sa rearview mirror. Pag-akala nila hindi na nila ako makikita, nagbago ang mukha nila. Inakap ni Danilo sa baywang si Lucia. May sinabi siya na nagpatawa sa kanya. Nagse-celebrate sila. 20 kilometro patimog, hindi hilaga. Ang motel sa tabing kalsada ay yung klaseng tumatanggap ng cash at walang tanong. Nag-register ako gamit ang peking pangalan, Javier Munoz, pangalan ng dating akusado na inabsuelto ko ilang taon na ang nakaraan at patay na. Pero naalala pa rin ng receptionist, halos hindi ako tiningnan. Eksakto sa inaasahan ko ang kwarto. Manipis na carpet, maingay na aircon, tea na nakabara sa kabinet. Naupo ako sa gilid ng kama at naghintay madilim. 3 oras. Kumain ako ng sandwich na dala ko. Uminom ng tubig. Sinubukan matulog pero hindi ko kaya. Nasa bahay ko na ang isip ko. Iniimagine kung ano na ang ginagawa nila. Nagsimula na ba sila? Nasa opisina ko na ba sila ngayon? Hinahalughog ang lahat ng walang ingat. Sa wakas lumubog ang araw sa horizon ng lungsod bandang 6 oras 30 minuto. Tinina ng orange at purple ang langit. Naghintay pa ako ng 2 oras hanggang ganap ang dilim. Pagkatapos ay bumiyahe pabalik gamit ang ibang ruta. Mga side street na kilala ko matapos ang dekada sa barangay. Nagpark ako 3 blokeng layo sa ilalim ng akasya at naglakad sa may init na gabi. Nagrereklamo ang tuhod ko, pinabayaan ko. Ang bakanting bahay sa tapat ng amin ay 6 months ng for sale. Napadaan ako ng 12 ng beses. Nakita ko ang lockbots ng realty sa gate
at na-memorize ang kode sa signature ng agent. 4,732. Nahanap ng daliri ko ang numero sa dilim at nag-click ang lockbox. Amoy alikabok at inabandona ang bahay. Yung klaseng emptiness ng lugar na naghihintay maging tahanan ng iba. Gumalaw ako ng walang ilaw. Pinabayaan ang mata na makapag-adjust at natagpuan ang front bedroom na may direct view sa harap ng bahay ko. Lahat ng bintana sa bahay ko ay nakailaw. 2 sasakyan sa garahe. Binuksan ko ang folding chair. Inilagay malapit sa picture window. Kinuha ang binoculars at itinaas. Nandoon sila. Sa bintana ng sala, nakikita ko si Danilo na naglalakad-lakad. Si Lucia sa sofa, nakadikit ang phone sa tainga. Malalaki ang galaw ng kamay. Nagko-koordinete ng kung ano sa kung sino. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi nanginginig ang kamay ko. Sa halip naramdaman ko ang paehong malamig na clarity na dumadating sa komplikadong kaso kapag nagkakasama na ang lahat ng piraso. Nakumpleto ang transformation. Hindi na ako ang biktima. Ang target na ginagalaw at niloloko ay naging ang mga ngaso at wala silang kaide-idea na pinapanood ko sila. Inadjust ko ang focus at naghanda sa mahabang gabi. 30 taon akong tumingin sa mga kriminal mula sa bench. Naghihiwalay ng totoo sa kasinungalingan, hustisya sa manipulasyon. Hindi ko maisip na magtatapos akong tumitingin sa kanila mula sa bakanteng bahay sa tapat ng amin. Lalo na't isa sa kanila ay ang sarili kong anak. Pero naroon sila. At kahit ano pa ang akala nilang magagawa habang wala ako, makikita ko ang bawat galaw, maririnig ang bawat salita, idodokumento ang bawat krimen. Gusto nila akong burahin sa sarili kong buhay. Sige, hayaan ko silang isulat ang buong kwento, at pagkatapos ipapakita ko sa kanila kung ano ang nangyayari kapag sinubukan mong lokohin ang isang hukom. 3 araw ng pagmamanman ang nag-iwan ng bakas, mga basong walang laman ng kape na nakahanay sa windowsill, balot ng fast food sa plastic, likod ko na buhol-buhol sa folding chair, mata ko na masakit sa sobrang pagtingin sa binoculars, pero matalas pa rin ang isip ko. Nadokumento ko ang bawat bisita, bawat ilaw na binubuksan o pinapatay, bawat galaw sa mga bintanang iyon. Pero hindi pa sapat. Si Danilo at Lucia ay gumagalaw sa bahay ko nang may lumalaking confidence. Pero ang plano nila ay nasa labas pa rin ng aking reach. Tapos narinig ko ang yapak sa porch. Lumipad ang kamay ko sa phone. Handa tumawag ng pulis at mag-justify ng presensya ko bago pa tanungin ng iba. Bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Humanda ko ng mga excuse at natigilan. Sa may threshold ay si Aling Carmen Delgado. Kapitbahay ko mula pa noong una. Maliit ang katawan niya laban sa sikat ng hapon. May suot siyang cream cardigan kahit mainit, comfy shoes, pilak na buhok na nakabon. Pero hindi ang itsura niya ang huminto sa akin kundi ang ekspresyon. Walang surprise, walang confusion. Puro kalmadong pagkilala. Nakita kita na pinapanood sila, Hector, sabi niya. Nagsara ang lalamunan ko. Aling Carmen, ano pong ginagawa ninyo dito? Pumasok siya at isinara ang pinto ng natural na parang dati na niyang ginawa. Paeho tayo. Gusto malaman ang katotohanan. Hindi ko po maintindihan. Automatiko ang pagtanggi ko. Judge reflex. Huwag kumpirmahin ang hindi kailangan. Lumapit siya sa bintana. Tumabi sa akin at itinuro ng daliring buto ang bahay ko. Yung bintana sa second floor. Doon ko nakita si Lucia na kumukunan ng litrato noong Martes. Kwarto-kwarto. Sobrang detalyado. Lalong sumikip ang hawak ko sa binoculars. Pinagmamanman ninyo ang bahay ko. 4 na dekada ko nang pinagmamanman ang bahay mo, Hector. Magkapitbahay tayo mula noon. Naglabas siya ng maliit na notebook sa bulsa ng kardigan. Binuksan niya at ipinakita ang manipis niyang sulat. Petsa, OAS. Martes may dumating na lalaki. Sweet, leather briefcase. 40 minuto siyang nasa loob. Lumapit ako kahit labag sa loob. Anong hitsura? Mga 40 anyos siguro. Maitim ang buhok, professional looking. Bumalik noong Huwebes ng umaga. Pinapasok siya ni Danilo paihong beses. Sigurado po kayo. Nakatitig ang mata niya sa akin. Malinaw at gising. Maaring matanda na ako, pero malinaw pa rin ang mata ko. Tumayo ako palayo sa bintana. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi po ito usapin ninyo, pamilya ko ito. Ang pamilya mo ay ninanakaw ka sa harap ng mukha mo. Putol niya sa tono na parang medical diagnosis. Kami rin ang apektado nito. Bumagsak ang mga salita niya na parang sentensya na ilang araw ko nang iniiwasan. Hindi ninyo po alam. Hindi. Itinuro niya ang improvised observation post ko. Binoculars, notebook, upuan. Kung ganun, bakit ka nagtatago sa bakanteng bahay at pinapanood ang sarili mong bahay?
Tumagal ang katahimikan. May dumaan na sasakyan sa labas. Kumaluskos ang aircon sa loob. Sa huli tinanong ko lang ang mahalaga. Ano po ang ibig ninyong sabihin sa hating gabi? Bumaling si Aling Carmen sa bahay ko. Nakita ko ang profile niya laban sa liwanag. Akala nila malayo ka. Nagiging kampante na sila. Ngayong gabi nila gagawin ang malaking galaw. Paano ninyo po nasigurado? Tinapik niya ang notebook. Pattern. Martes at Huwebes dumating ang lalaki ng briefcase sa araw. Kahapon naglabas si Danilo ng mga kahon sa garahe pagkatapos ng dilim. Nagbubuo sila ng isang bagay. At naniniwala akong ngayong gabi. Alam kong ngayong gabi, sabi niya ng diretso sa akin. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala. Parang banyaga ang salita. 3 araw akong mag-isa sa mga hinala ko. Kahihiyan ko, galit ko. Ang magbahagi ng alinman doon ay impossible. Pamilya ko ito, kabiguan ko, laban ko. Pero naglabas na siya ng dermos mula sa canvas, bag na hindi ko napansin, 2 tasa, sandwich na nakabalot sa what's-paper. Inilagay lahat sa tabi ko na parang plano na talaga ang alyansa. Bakit ninyo po ito ginagawa? Mas mababa kaysa planado ang boses ko. Huminto siya ng kalahati ang tasa papunta sa labi. Nang magsalita siya, may bagong bigat ang boses niya. Kasi nakita ko ang sarili kong anak na nagnakaw sa akin bago siya namatay. Wala akong ginawa. Hindi ko napapayagan na mangyari. Ulit, yun nang hindi ako kumikilos. May lumuwag sa dibdib ko. Pasensya na po. Huwag kang humingi ng pasensya. Maghanda ka. Inabutan niya ako ng tasa ng kape. Kapag dumating ang hating gabi, kailangan mong makita lahat ng malinaw. Pareho tayo. Tinanggap ko ang kape at bumalik sa pwesto ko sa bintana. Hinila niya ang isa pang folding chair na handa na pala at umupo sa tabi ko. Tahimik kaming tumingin habang nagiging gabi ang hapon. Ang langit sa ibabaw ng Quezon City ay naging orange, lila, tapos malalim na asul halos itim. Nagsindi ang mga ilaw sa barangay. Mas maliwanag ang bahay ko kaysa iba. Lahat ng bintana nakailaw. Sa salamin nakikita ko si Danilo na naglalakad sa sala. Si Lucia pa rin sa phone, malalaki ang galaw, tiyak na nagko-coordinate. Nagkakasama ang mga piraso. Nagbuhos ulit ng kape si Aling Carmen at inabutan ako ng isa pang sandwich. Kumain ako ng walang lasa. Nakapako ang mata sa mga bintanang iyon. Dumaan ang oras. 1-0, 11. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa barangay, isa-isa, hanggang madilim na. Maliban sa bahay ko. Gising pa sina Danilo at Lucia. Gumagalaw sa mga kwarto. Nagche-check ng phone. Sumisilip sa bintana. Naghihintay. Bandang 11, oras 40 minuto hinawakan ni Aling Carmen ang braso ko. Malapit na. Matindi ang tibok ng puso ko. 3 araw ng pagmamanman, at sa wakas darating ang moment. Ano ang makikita ko? Hanggang saan ang plano nila? Gaano kalalim ang palilinlang ng sarili kong anak? Parang buitre ang mga tanong sa ulo ko. 11 oras 47 minuto. May mga headlight na dumaan sa kalsada. Hinigpitan ni Aling Carmen ang hawak sa braso ko. Andyan na sila, bulong niya. Isang itim na sedan ang dahan-dahang lumapit at pumasok sa garahe ko. Namatay ang makina. Bumukas ang pinto. Bumaba ang lalaking nakasuit sa ganitong oras na may leather briefcase sa kanang kamay. Tiningnan ng relo, tinakbo ng mata ang buong kalsada. Alerto, alam ang kakaiba ng midnight appointment. Siya nga, bulong ni Aling Carmen. Binaba ko sandali ang binoculars para tingnan siya. Sigurado po kayo. Hinananap ko ang pangalan niya sa internet pagkatapos ng ikalawang visit. Paliwanag niya. Luis Chavez, Real Estate Consultant. Nakafile sa memory ko na parang docket. Luis Chavez, Realty. Midnight appointment. Natapos ang puzzle. Magandang ideya. Bulong ko habang itinataas ang phone para kunan ng litrato ang plaka. Isinulat ni Aling Carmen ang numero sa notebook niya nang hindi ko pa hinihingi. Natural na kaming nag-collaborate. Ako ang kumuha ng images. Siya ang nagtala ng detalye. Lahat ng may presisyon. Bumukas ang main door ko bago pa makarating si Chavez sa porch. Dapat nakabantay si Danilo mula sa loob. Nagpalitan sila ng ilang salita na hindi ko marinig mula rito. Maikli, tango. Walang handshake. Negosyo ito, hindi social visit. Umusod si Danilo. Pumasok si Chavez at isinara ang pinto. Sa bintana ng sala nakita ko ang 3 figura na patungo sa dining area. Inilagay ni Chavez ang briefcase sa mesa. Naglabas si Danilo ng upuan. Lumitaw si Lucia mula sa halway ng opisina ko at bumaba ang tiyan ko. Hawak niya ang pulang folder. Yung pula, sabi ko nang walang boses. Yun ang nasa safe ko. Ano ang laman?
Bulong ni Aling Carmen. Titulo ng bahay, original na testamento, financial documents, lahat ng kailangan para kunin lahat sa'yo. Tapos niya. Kumuha ako ng litrato. Malabo ang iba sa layo at may reflection ang salamin, pero marami ang malinaw. Si Chavez na nakaupo sa dulo ng mesa ko, si Danilo sa kanan, balikat na kayuko sa tensyon, si Lucia na naglalabas ng pribado kong papeles ng malamig na organisado. Nangyayari ito sa bahay ko, sa mesa ko, gamit ang mga dokumento ko. Walang tigil ang pagsulat ni Aling Carmen. 2,352, 3 tao visible. Maraming dokumento sa dining table. Hitsura ng business meeting. Kita ang dating nurse sa clinical precision ng notes niya. Fax lang, walang palamuti. Sa binoculars nakita ko si Chavez na itinataas ang dokumento sa liwanag. Sinusuri ang watermark, pirma, selyo, professional na marunong maghanap ng legitimacy. Dapat nakakapota ba ng loob yon? Sa halip na takot ako. Kung makalusot ang peking pirma sa mata niya, mas mahirap pang patunayan pagkatapos. Manual ng guilt ang body language ni Danilo. Palit-palit ng pwesto, tumutuktok ang daliri sa gilid ng mesa. Iniiwasan tumingin na matagal kay Chavez o kay Lucia. Pero hindi tumayo, hindi pinigilan. Nanood lang siya, kasabwat, nilulunod sa sariling kahihiyan. Si Lucia naman ay perpekto at tahimik, sigurado sa sarili. Sa bawat tanong ni Chavez ay sumasagot siya ng halos walang galaw. Tango lang. Ekonomi ng taong kumbinsido na walang butas ang kwento niya. Naniniwala siyang gagana ito. Natakpan na nila lahat ng anggulo. Hindi ko malalaman o hindi ko mapipigilan. Tumagal ang meeting ng 20, 30, 40 minuto. Naninigas ang binti ko sa pagkakatayo. Masakit ang balikat sa paghawak ng phone, pero hindi ako gumalaw. Bawat segundo ay live evidence. May sandali na may ipinasa sa kabilang dako ng mesa. Pumirma si Danilo, tapos si Lucia. Dumaloy ang ballpen sa mga pahina na hindi ko madistinguish, pero kinunan ko bawat galaw. Time-proof ng mga pirma, kasunduan, panloloko. Dahil panloloko ito, wala akong pinirmahan o inautorisa. Bawat pirma na may pangalan ko doon ay fake. Itinago ni Chavez ang mga papel sa briefcase. Tumayo at inabot ang kamay. Tinanggap ni Danilo. Ni Lucia pagkatapos. Transaksyon tapos sa satisfaction ng lahat. Nawala si Lucia papuntang kusina at bumalik na may bote at 3 baso. Nakilala ko ang hugis ng champagne kahit mula rito. Nagbuhos siya ng may drama. Inabot ang baso sa bawat isa. Sabay nilang itinaas. Nagtoos para saan? Para sa pagnanakaw sa buhay ko, sa talino nila, sa 50,000 na akala nila makukuha nila agad. Binaba ko ang phone. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa lamig kundi sa galit na pinipigilan. Lahat ng instinct ko gustong tumawid ng kalsada. Gibain ang pinto at harapin sila sa traidor nila. Pero 30 taon sa bench ang nagturo sa akin ng iba. Emotional outburst ay itinatapon. Ebidensya ang humahatol. Dokumentasyon lang ang mahalaga. Patuloy kang kumuha. Bulong ni Aling Carmen. Ebidensya, hindi emosyon. Itinaas ko ulit ang phone at kinunan ang toast. Ang ngiti kay Chavez na tumawa sa sinabi ni Danilo. Ang comfort ng mga taong akala nila walang nakakakita. 12:45 minuto. Binaba ni Chavez ang baso. Tapos na ang meeting. Gumalaw sila patungong pinto at nawala sa paningin ko sa loob. Lumapit si Aling Carmen sa front window ng bakanteng bahay at binuksan ng ilang sentimetro. Pumasok ang mainit na hangin ng Hunyo na may amoy aspalto at disyerto. Bumukas ang pinto ng bahay ko. Lumabas sila sa porch. Una si Chavez, hawak ang briefcase. Sumunod sina Danilo at Lucia. Binyayaan sila ng ilaw ng porch. Malinaw na parang nasa stage. Sa katahimikan ng barangay, malinaw ang boses nila. Kung legitimate ang power of attorney, isasara natin sa Hulyo 15, sabi ni Chavez sa professional tone. May buyers na nag-offer ng 6.5 milyon cash. Parang sentensya ang dating sa akin. Power of attorney, closing date, cash payment. Hindi lang plano, ginagawa na. Legitimate yon. Sagot ni Danilo na sinusubukang sigurado, pero halatang desperado. Pinirmahan, yun ni Papa ilang buwan na ang nakaan. Kasinungalingan, ganap na kasinungalingan. Wala akong pinirmahang ganoon, ngayon man o noon. Fake ang dokumento. Kailangan ko pa rin i-verify sa Registry of Deeds. Dagdag ni Chavez na sumasagot sa tanong na nasa isip ko. Pero lahat on track, lahat maayos. Sumabat si Lucia nang may malambot na certainty. Ilang buwan na naming pinaplano ito ng maingat, maingat. Nakaetso sa akin ang linyang iyon. Habang ako naglalakad sa barangay at nagbabasa ng may tiwala, maingat nilang pinaplano, hakbang-hakbang.
Nagpaalam sila, nagkamayan. Bumaba si Chavez sa kotse, pinaandar. Lumayo ang pulang ilaw ng brake lights. Sina Danilo at Lucia ay nanatili sandali sa porch. Tinitingnan kung paano umalis. May sinabi si Danilo na hindi ko narinig. Tumawa si Lucia ng malinaw, musikal at triumphant. Pumasok ulit sila. Namatay ang ilaw sa sala. Para sa kanila tapos na ang gabi. Para sa akin hindi pa. Nakabalik ang katahimikan sa barangay, pero sa loob ng ulo ko, wala nang katahimikan. Nanatili akong nakatayo sa bintana, phone sa kamay, litrato nakasave, notebook ni Aling Carmen puno na ng notes. Nakita namin lahat, nadokumento namin lahat. Sabi mo pinirmahan ko ilang buwan na ang nakaraan. Bulong ko, wala akong pinirmahan. Falsification. Tanong ni Aling Carmen. Kailangang fake. Gaano kaganda? Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Naramdaman ko ang paglaho ng huling bakas ng shop. Natira ang malamig na certainty. Hayaan ko silang maniwala na panalo na sila. Pagkatapos turuan kung ano ang nangyayari kapag minamaliit ang isang hukom. Nakaukit sa isip ko ang headlight na bumababa sa kalsada ng 11:00, oras 47 minuto. Sa mga sumunod na araw, tuwing ipipikit ko ang mata, nakikita ko ulit ang itim na sedan na dahan-dahang lumalapit. Ang pinto na bumubukas kay Chavez na tinitingnan ang relo. Naalala ko halos frame by frame. Ang pulang folder sa kamay ni Lucia, ang nanginginig na pirma ni Danilo, ang tsampag glasses na itinataas sa mesa ko, ang salitang power of attorney at 6.5 milyon na lumulutang sa hangin. Ang pag-iisip dito ay hindi na nagdudulot ng takot o vertigo, kundi concentration na katulad ng pagre-review ng docket bago ang malaking hearing. Nakita ko na sapat para maunawaan ang plano, pero kulang pa ang sentral na piraso, ang peking dokumento, at para doon kailangan kong pumasok sa sarili kong bahay habang wala sila. Nagdesisyon akong maghintay. 3 araw pa akong nag-aral ng routine nila mula sa bakanteng bahay. Palaging 8 oras 30 minuto umaalis si Danilo papuntang opisina niya sa Makati. Martes at Huwebes namimili si Lucia sa mall. Karaniwang 2 oras bago bumalik ang SUV niya. Iyong Huwebes, Hulyo 7 ang window ko. Nagbark ako ng 2 blokeng layo na may cap at shades at nagbantay. 8 oras 27 minuto lumabas ang silver sedan ni Danilo sa garahe. 40 minuto pagkatapos, ang black SUV ni Lucia. Naghintay pa ako ng 0 minuto kung may babalikan. Pagkatapos lumapit ako at nagpark sa harap mismo ng bahay ko. Gamit ang sarili kong susi. Bumigay ng malambot ang kandado. Bahay ko. Pinto ko pero nanginginig pa rin ang kamay ko ng buksan. Humihuni ang aircon sa loob. May tea na nakabukas sa sala para magmukhang may tao. Tumayo ako sa may entrance at ang pakiramdam na intruder sa sariling tahanan ay nagpatigas ng isang bagay sa loob ko. Ang dating guest room ay naging temporary office ni Danilo. Nakita ko siya mula sa kalsada na nagtatrabaho roon. Binuksan ko ang pinto. Puno ng modern office chows ang desk. Laptop, pebbles, notepad na may coffee stains. Binuksan ko ang mga drawer isa-isa. Bank statements, case files, insurance papers. Sa pinakailalim ng bottom drawer nandoon ang hinintay ko. Ang pulang folder ng midnight meeting. Ni hindi man lang nakalock. Nakabaon lang sa ilalim ng Manila envelopes. Para bang sobrang sigurado na sila na hindi na kailangang itago ng mas maayos. Pinisil ng galit ang pangako. Ibinuklat ko ang laman sa desk. May petsa ang power of attorney noong Mayo 20. Sa dulo, ang pirma ko o halos. Masyadong pinag-aralan ang sulat ko. Maganda ang imitation, pero may mali sa pressure points. Ang loop ng Elsalen ay hindi eksakto at pinaka-obvious. Mas bago ang tinta kaysa papel. Halos, bulong ko habang kinukuhanan ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Pero iba ang ginagawa kong L at sumisigaw ang tinta. Trabahong pabaya, sigurado galing sa dark web na nangangako ng perfect signature para sa delicate papers. Kumbinsido sila na kung magprotesta ako, sasabihin nilang sinil ako, at hindi ko na matandaan. Hindi gagana. Hindi sa dami ng ebidensya na kinukuha ko. Kinunan ko ng litrato ang bawat pahina, ang power of attorney, ang pre-sale contract sa buyer na si Ricardo Torres ng California. Closing date Hulyo 18. Hindi 15 na sinabi ni Chavez. 3 days margin. Presyo 6.5 milyon cash. Nang ibabalik ko na sana lahat, may mga printed sheets na nadulas mula sa pagitan ng 2 folder. Halos hindi ko makita. Mga email. Binulag ako ng unang linya. Marco, kapag natapos ang SAL makukuha ko na ang kalahati ko. 3.25 milyon sapat na para magsimula ulit. Nakatayo akong nagbabasa na nakalimutan ang phone sa kamay.
Mga plano ni Lucia sa isang tao sa Los Angeles. Walang palamuti. Pagkatapos ng Sal isasama niya ang mga anak. Iwan si Danilo. Lilipat kay Marco sa California. Akala ni Danilo, magkakasama silang bibili ng bagong bahay sa Quezon City. Wala siyang kaalam-alam na iwan siya pagkatapos mabayaran. Akala ni Danilo, para sa atin dito ang bahay. Hindi niya alam na alis na ako. Nakasulat sa isa. Ginagamit lang ang anak ko. Disposable tool. Dapat nagbigay ng mapait na satisfaction, pero lalo lang lumalim ang emptiness. Sunod-sunod na traitor. Siya sa akin, siya sa kanya. Lahat gumagamit sa lahat. Hindi naman nagbabago. Pinili niya ang landas na ito. May konkretong desisyon siya laban sa akin. Nabiktima rin siya ng manipulasyon. Hindi siya inaabsuelto. Kinunan ko ng litrato ang bawat pahina at bawat nakakadamay na sentence. Pagkatapos ibinalik ko ng eksakto. Folder sa drawer na parehong orientation. Mga papel sa pagitan ng parehong envelope. Desk surface malinis. Isa pang ronda sa bahay. Sa pagkakataong ito tinitingnan ko talaga. 30 taon ko itong itinayo. Bawat sulok pamilyar. Ang kusina kung saan tinuruan ko si Danilo magprito ng itlog. Ang sala kung saan nanood kami ng laban. Ang halway na may mga larawan pa ring nakasabit. Ngiti ng asawa ko. Diploma ni Danilo. Family vacations na parang sa ibang tao na ngayon. Alaala na nalason ng kasalukuyang traidor. Lumabas ako sa back door. Tumawid sa bakuran ng kapitbahay papunta sa SUV ko, at bumalik sa motel nang hindi tumitingin sa rear view. Ginawa kong war room ang motel room. Phone na nakakonekta sa laptop na naglilipat ng litrato. Notebook ni Aling Carmen. Sa tabi. Halos kompleto na ang kaso. Hindi lang hinala o naobserbahang meeting kundi buong architecture ng ebidensya. Peking dokumento, email, recordings, surveillance. Tumawag ako kay Aling Carmen mula sa kotse nang mas firm ang boses kaysa nararamdaman ko. Nakuha ko na lahat. Dokumento, ebidensya, ang falsification. Pumasok ka sa bahay, nag-aalala siya. Bahay ko yon, Carmen. Ebidensya ko. Ibebenta nila sa Hulyo 18. Tahimik sandali. Ano ang susunod mo? Itigil ang pagre-react at simulan ang pag-akusa. Sagot ko. Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Oras akong nakabuklat ng mga litrato sa computer. Peking pirma, kontrata, email ni Lucia, improvised office ni Danilo. Nagsimula akong magpalit ng role sa isip. Mula sa nasaktang ama tungo sa prosecution lawyer. Nagbukas ako ng yellow pad at nagsimulang maglista. Legal steps, ebidensya na kailangang i-authenticate. Professionals na kailangang kontakin. Hindi na ito emosyon. Kaso ito at 30 taon akong nanalo ng kaso gamit ang mas mahinang ebidensya kaysa rito. Kinabukasan nagsuot ako ng suit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito. Navy blue, diskiti, shiny shows. Sa salamin ng banyo ng motel nakita ko ulit lumitaw si Judge Hector Len. Hindi ang nalilito na may-ari o nasirang ama. Inilagay ko ang folder ng ebidensya sa briefcase ko at nag-drive patungong city proper. Unang stop ang opisina ng notaryo na pinagkakatiwalaan ko, si Ati. Margarita Chen, kilala ko sa korte. Nag-execute ako ng sworn affidavit na nagsasabing, sa ilalim ng panunumpa ng katotohanan, hindi ako kailanman nagbigay ng power of attorney kay Danilo o kanino man para idispose ang ari-arian ko. Naiintindihan mo ba ang implication nito? Tanong niya habang nilalagyan ng seal. Umaasa ako sa implication nito, sagot ko. Parang martilyo ng hukom ang tunog ng seal. Mula roon sa bangko sa harap ng disyerto. Si G. Toms Burgos, ang manager, bumaba agad ng desk nang makita ako. Hector, akala ko nasa biyahe ka. Change of plans. Kailangang i-freeze ang anumang transaksyon sa bahay o accounts ko nang wala ang pisikal kong presensya. Ipinaliwanag ko lang ang sapat. Attempted sale gamit ang fake documents. Tumigas ang mukha niya. Nagtype, nagbasa ng screen. Tapos na. Walang pera o property transaction na papayagan nang wala ang personal mong AI. Inabot niya ang stamped certification. Paumanhin sa dinadaanan mo. Salamat sa bilis, Toms. Pangalawang peder na itayo. Pagkatapos nagpa-appointment ako sa isang estate lawyer, si Ati. Catalina Morel. Na-research ko ang credentials niya kagabi. 15 taon sa asset protection. Impeccable reputation. Sa opisina niyang kahoy at leader binigay ko ang sobrang trimmed version ng sitwasyon. Isang lalaki na gustong protektahan ang ari-arian mula sa posibleng family conflict. Irrevocable living trust ang pinakamagandang opsyon. Paliwanag niya. Pinoprotektahan ang assets. Iniiwasan ang probate issues at ikaw pa rin ang may control bilang settlor at beneficiary. Gaano katagal? Tanong ko. Kaya ko i-draft ngayon at I file agad sa Registry of Deeds.
Mabilis siyang nag-type. Anong effectivity date gusto mo? Mayo 15. Sabi ko, hindi niya tinanong kung bakit. Karapatan ko yon. Sa loob ng 2 oras binasa namin clause per clause. Ako ang may full control. Napunta sa trust ang bahay. Walang sino mang pwedeng mag-dispose nito nang wala ang pirma ko bilang trustee. Siya mismo ang nag-notarize at nagpadala electronically sa registry. Pagdating ng 4 ng hapon, legal na, pag-aari na ng irrevocable trust ang bahay ko na nilikha 1 buwan bago ang petsa ng alleged power of attorney. Simple lang ang ibig sabihin. Kahit pa totoo ang power of attorney, wala na silang maibebenta, wala na silang titulong pag-aari. Nag-mount sila ng buong operation sa lupa na wala na silang karapatang apakan. Binayaran ko ang 350,000 na fee ng may kasiyahan. Bumalik sa motel at ibinuklat lahat sa kama. Mga folder na nakaayos, copies, digital backups. Gumawa ako ng 5 set, isa kasamang pics at notes ni Aling Carmen, isang fake docs at signature comparison, isang affidavit ko, isang written statement ni Aling Carmen na sinimulan na namin, at ang huli ang trust documents. Gumawa ako ng USB copies, iniwan ang 1 set sa bank safety deposit box. Ibinigay ang isa kay Aling Carmen at itago ko ang pangatlo. Walang iniwang puwang sa chance. Tapos na ang legal scaffolding. Sabi ko kay Aling Carmen sa phone noong gabing iyon. Trust registered, bank frozen, falsifications documented. Kailan mo haharapin? Tanong niya. Hulyo 18 sa actual closing. Bakit maghintay pa? Para sa maximum impact. Dumating sila na kumbinsido na panalo na sila at makita nilang gumuho lahat sa harap ng publiko. Malamig yan, Hector. Hindi, Carmen, sagot ko. Hustisya yan. 12 araw pagkatapos, Hulyo 14 na, opisyal akong bumalik mula sa biyahe. Pumasok ang SUV ko sa garahe ng 2 ng hapon. Parehong matindi ang sikat ng araw. Naayos ang garden, naputol ang damo, parang walang nangyari. At alam ko kung ano ang nangyari sa loob ng mga pader na to. Alam ko at hindi nila alam na alam ko. Iyon ang imbalance of information na huling baraha ko. Sa windshield nakita ko kung paano gumalaw ang kurtina. Alam nilang dumating na ako. Pinatunog ko ng kaunti ang susi sa kandado. Nandito na ako, sigaw ko. Hindi maganda ang biyahe. Lumitaw si Danilo mula sa kusina. Natigilan ang mukha sandali bago naglagay ng ngiti. Pa, surprise. Okay lang ba? Sa likod niya bumaba si Lucia sa hagdan. Kinakalkula ang distansya at oras. 4 na araw bago ang schedule. Paniniwala pa rin nila may margin sila. Iniwan ko ang maleta na parang pagod. Masamang pakiramdam ko sa altitude, sakit ng ulo. Mas magandang umuwi na lang. Sayang. Sabi ni Lucia ng perpektong simpatya na amoy plastic. Pero siguro nga mas maganda yon. Dahan-dahan kong tiningnan ang sala na parang muling natutuklasan ang tahanan. Sarap bumalik. Namiss ko ang kama ko. Nagpalit sila ng tingin, halo ng relief at recalculation ng plano. Nag-excuse ako na kailangan ko raw ay check ang mail at nagkulong sandali sa opisina. Mukhang pareho pa rin. Ang gasgas sa safe ay paihong metal scar. Pinadaan ko ang daliri sa gasgas. Inaalala ang bawat detalye para sa pagkakataon na kailangan kong magtestigo. Pagkatapos bumalik sa sala at pinabayaan ang hapon na dumagan na parang walang nangyari. Ang hapunan noong gabing iyon ay psychological warfare. Sinimulan ni Danilo ang ambush na nakabalot ng pag-aalala. Pa, matagal ko nang gustong sabihin na parang medyo nakakalimutan mo na ang mga bagay. Huminto ako sa gitna ng subo. Maingat na inilagay ang tinidor at tinitigan siya. Nakakalimutan. Paano? Maliit na bagay, nawawala ang susi, nagkakamali ng petsa, dagdag ni Lucia na sumusuporta. Normal sa edad mo. Baka magpatingin ka sa doktor para sigurado. Isinuksok ko ang kamay sa bulsa. Inon ko ang voice recorder ng phone. Bawat salita re-record. Siguro nga medyo nakakalimutin na ako. Wala namang malala. Sabi ko na parang vague ang tono. Agad ang relief kay Danilo. Gusto lang namin siguraduhin na okay ka. Kita ko kung paano nila binubuo. Ang defense argument kapag lumantad ang falsification. Kawawang matanda na nalilito, hindi na matandaan kung ano ang pinirmahan. Dementia, cognitive decline. Inihahanda na nila ang escape route. Pinayagan kong makita ang daob sa mukha ko. Itinaas ko ang daliri sa sentido na parang sinusubukang alalahanin. Talaga bang ganun na ako kalito? Tanong ko. Hindi naman kalito. Agad ang pagtama ni Lucia. Pagod ka lang, marami ka ng pinagdaanan. Kinabukasan, sa tanghalian, inilunsad ang tunay na bitag. Hector, naalala mo ba yung mga papel noong nakaraang buwan?
Pepel. Kunotno ako na parang pinipilit alalahanin ang mga legal documents. May pinirmahan kang power para matulungan ka ni Danilo sa finances. Natural ang pagsabi niya. Totoo ang pagkagulat ko. Hindi ko talaga pinirmahan yon. Pero para sa kanila ang blank expression ko ay confirmation. May pinirmahan ako. Hindi ko na matandaan. Mabilis ang interbensyon ni Danilo. Okay lang, pa. Huwag mo nang pilitin. Routine paperwork lang yon. Gumawa ako ng exaggerated relief gesture. Kung sabi mo, lately hindi na sapat ang memory ko. Halos hindi niya napigil ang spark ng triumph sa mukha ni Lucia. Nagrelax si Danilo. Akala nila na itanim na nila ang sapat na daob sa lucidity ko. Akala nila nagtatayo sila ng impenetrable defense. Sa totoo lang, bawas salita na record bilang proof na alam nila na irregular ang power of attorney at nagtatayo na ng alibi. Noong gabing iyon, habang nagdadaan sa kwarto nila, narinig ko ang boses nila sa bahagyang bukas na pinto. Ni hindi na niya naalala na pinirmahan niya. Sabi ni Danilo na relieve. Perfect, sagot ni Lucia. Kung magprotesta siya, sabihin natin cognitive deterioration. Sa tingin mo magprotesta siya. Hindi niya malalaman hanggang matapos lahat 3 araw na lang at malaya na tayo. Nerecord ko ang buong usapan habang nakatayo sa madilim na hallway. Sila sa kama nila na feeling safe. Ako sa kabilang dako na nagtatala ng bawat phrase. Maya-maya sa opisina ko, pinakinggan ko ulit lahat gamit ang headphones. Sinev sa computer, kinopya sa USB at nag-email ng encrypted versions kay Ati. Catalina Morel na may subject, proof of guilty knowledge, 14 na tandang bawas 15 July. Mabilis ang replay niya. Recordings crystal clear. Proof of consciousness of guilt. Kita tayo sa Biyernes 14 na oras. Makabuluhan ito. Ngumiti ako ng walang joy. Wala silang kaalam-alam sa darating. Ang susunod na 3 araw ginampanan ko ng perpekto ang role ng confused senior citizen. Hihingi ako kay Lucia na ulitin ang simple instructions. Matagal akong sumagot sa basic questions. Pinakita ko sa kanila eksakto kung ano ang gusto nilang makita. Isang harmless old man na hindi makakapag-sustain ng challenge. Bawat umaga nakikita ko silang lumakas ang loob. Bawat gabi idinadagdag ko ang bagong kasinungalingan sa file ko. Noong Biyernes nagsuot ako ng judge suit ko. Navy blue. Perfect Windsor note sa T. Shows na nakatuldok. Inayos ko ang briefcase na may color-coded folders at bumaba sa kusina. May mga lakad ako, babalik din, anunsyo ko. Ngumiti sila ng tahimik. Iniisip na pupunta ako sa bangko o grocery. Sa loob ng 4 na oras, 2:00 ng hapon sila ay nakaupo na sa closing table. Kumbinsido na pipirmahan nila ang paglipat ng bahay ko at tatanggap ng 6.5 milyon. Hindi nila alam na naghihintay na ako roon kasama ang buong bigat ng batas. Ang Sol ng Desierto Trust Company ay nasa 2nd floor ng modern building sa hilaga ng lungsod. Mula sa hallway nakikita ko sa glass wall ang conference room. 1:50, 50 nandoon na lahat. Si Luis Chavez sa dulo na nag-aayos ng dokumento. Danilo at Lucia sa kaliwa niya, bihis at nervous. Sa kabilang dako ang buyer na si Ricardo Torres. Mexican na nakatira sa California, maayos ang gray hair, mamahaling suit. Sa dulo ang trust officer na si Sara Martinez, nag-aayos ng papeles. Normal na closing ang hitsura. Tiningnan ko ang relo 2:00, eksakto. Si Catalina Morel sa tabi ko. Briefcase sa kamay. Handa ka na? Tanong niya. Handa na ako 2 linggo na ang nakaraan. Binuksan ko ang pinto. Biglang tumigil ang usapan. Lahat ng ulo humarap sa akin. Nakita ko kung paano nawala ang dugo sa mukha ni Danilo. Halos tumayo si Lucia bago pinilit umupo ulit. Nagkunot noo si Chavez. Nakangiwi si Torres sa interruption. Nag-alert face si Martinez. Lumakad ako sa bakanting dulo ng mesa nang hindi tinatanggal ang suit jacket at inilagay ang briefcase ko nang may click na umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Magandang hapon. Sabi ko sa boses na ginamit ko ng 100 beses sa pagbubukas ng hearing. Ako po si Hector Len. Tunay na may-ari ng bahay na sinusubukan ninyong bilhin. Hector, ano ang ginagawa mo dito? Tumayo si Lucia. Hindi ko siya pinansin at humarap kay Sara Martinez. Hindi na maaaring ituloy ang transaksyong ito. Ang power of attorney na pinagbabatayan nito ay fake. Pa, hindi ito. Sinimulan ni Danilo. Tumahimik ka, Danilo. Putol ko nang hindi siya tinitingnan. Binuksan ko ang briefcase at inilabas ang unang folder. Red tab. Ang sworn affidavit na may notary seal. Inilagay ko sa harap ni Martinez. Dito nakasaad, sa ilalim ng panunumpa na hindi ko kailanman nagbigay ng kapangyarihan kanino man na ibenta o pamahalaan ang ari-arian ko.
Inilabas ni Catalina ang blue folder at inabot kay Sara. Narito ang irrevocable trust sa property na nilikha noong Mayo 15. Mula noon, ako lang ang may kapangyarihan bilang trustee. Anumang subsequent power ay walang bisa. Binasa ni Martinez ang petsa, selyo, registry entries at itinaas ang tingin kay Chavez. Bago ninyo dalhin dito ang transaksyong ito, ni-verify ba ninyo ang existence ng trust na ito? Namutla si Chavez. Mukhang legitimate ang power. Sa batayan na yun ko prinoseso ang sale. Nag-init si Torres. Siniguro ninyo sa akin na malinis ang lahat. Sumabat si Lucia na sinusubukang bawiin ang kontrol. Misunderstanding lang ito. Pinirmahan ito ni Hector, pero nalilito na siya sa memorya. Inilabas ko ang phone. Payagan ninyo akong i-refresh ang memorya. Pinindot ko play. Puno ng boses ni Lucia ang kwarto. Kung magprotesta siya, sabihin natin cognitive deterioration. Tapos si Danilo. 3 araw na lang at malaya na tayo. At ulit siya. Malaya na tayo. Pinatay ko ang audio. Mas mabigat ang katahimikan. May nakaka-relate ba sa good faith sa legitimate power? Tanong ko. Binuksan ko ang black folder. Ibinuklat ang mga litrato sa mesa. Midnight meeting sa dining ko. Mga dokumento na nakabuklat. Pirma, champagn, bawat larawan may oras at petsa. Binuksan ko ang laptop at nag-project ng enlarged versions. Ito ang meeting noong Hulyo 2. 11:53 ng gabi sa bahay ko, habang akala nila nasa biyahe ako. Dito makikita si G. Chavez na sinusuri ang mga dokumento na kinuha sa nilabag kong filing cabinet. Dito si Danilo na pumipirma. Dito si Lucia na inaabot ang pulang folder ko. Yumuko si Torres, pinag-aralan ng images at tiningnan si Chavez ng may puro disdain. Panloloko ito. Tatawagan ko ang abogado ko. Hindi ko alam. Nauuto si Chavez. May ganito pa ako. Dagdag ko habang inilalabas ang green folder na may signature analysis. Tunay kong pirma at ang sa power of attorney na pinagkumpara. Kitang-kita ang differences. Pressure, strokes, loop shape. Isinara ni Martinez ang folder niya ng malakas. Hindi na maaaring ituloy ang closing na ito. BY regulation. Kailangan kong i-report ang possible document falsification sa mga autoridad. Nag-iimpek na si Torres. Iba na lang ang ipapabili mo sa akin kapag nakuha mo ulit ang lisensya mo. Kung makukuha mo pa kasama ang mga taong ito, hindi na ako babalik. Tinitigan ako ni Lucia. Hindi mo pwedeng gawin ito. Pamilya mo kami. Maingat kong ibinalik ang mga folder. 3 dekada ko ginugol sa pagbataw ng consequence sa mga lumalabag sa batas. Hindi nagbabago yon dahil anak ko kayo o hipag. Nagmakaawa si Danilo. Pa, please, maayos natin ito. Itinaas ko ang tingin at tiningnan siya ng may parehong kalmadong tingin na ibinibigay ko sa mga akusado. Hindi na kita, anak. Mula nang pumasok ka sa SEF ko para magnakaw. Mula ngayon isa ka ng respondent. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Sa likod ko ang mga sigaw, reklamo, panik. Sa elevator, mahinang nagsalita si Catalina. Nakakadurog. Hustisya, sagot ko. At ngayon, pupunta sa himpilan, magsusumite ng criminal complaint. Tapos sa bangko para palakasin ang safeguards at sa bahay para palitan ang mga lock. Bumukas ang pinto at tinanggap ako ng buong sikat ng araw ng disyerto. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, huminga ako ng malalim. Akin pa rin ang bahay. Nanalo ako sa major battle. Kulang pa ang consequences. Sa Municipal Police Station ng Quezon City, tinanggap ako ni Investigator Mara Rodriguez. Ibinuklat namin ni Catalina ang mga folder, audio, litrato sa mesa. Pinakinggan ni Rodriguez ang recordings ng nakakunot noo. Binasa ang power of attorney. Pinagkumpara ang pirma. Tiningnan ang midnight meeting photos. Inaakusahan mo ang sarili mong anak ng estafa at falsification. Nagdedenyansya ako ng krimen. Sagot ko. Na anak ko ang gumawa nito ay desisyon niya. Hindi ko. Huminga siya ng malalim. Tumango at nagsimulang magtaype. Sa sumunod na linggo, tinawag ng pulisya sina Danilo at Lucia. Umamin si Danilo. Kinumpirma na alam niyang peke ang power. Si Lucia ay nagdeni hanggang ipakita ang email kay Marco sa Los Angeles. Noon niya isinisi kay Marco lahat. Nagsimula silang magsiraan. Sabay-sabay na isinumiti ni Catalina ang civil case para sa damages na 1-0. 000. Marahil hindi mo makukuha ang pera, babala niya. Pero habulin sila nito habang buhay. Iyon ang gusto ko, sagot ko, may record. Isang civil judge na dating pasante ko ang nag-hearing ng ejectment case. 1-0 minuto lang at nag-issue ng desisyon. Ejectment granted. 1-0 araw para lisanin ang bahay.
Noong Agosto nakita ko mula sa opisina ko kung paano nila inilulan ang moving truck. Nang halos matapos na, lumapit si Danilo sa pinto. Pa, please bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko siya. Parehong lalaki na sumira sa filing cabinet ko at nagbenta ng bahay ko sa likod ko. Gumawa ka ng desisyon, Danilo. Hindi ka nadulas dito. Pinlano mo. Anak mo ako. Daddy. Ikaw ang nagdesisyong gawin akong biktima. Isinara ko ang pinto. Itinulak ang deadbolt. Noong araw ding iyon pinalitan ko lahat ng lock. Mabilis ang criminal case. Noong Agosto 28 nagsuot ulit ako ng suite at pumunta bilang spectator sa Quezon City Hall of Justice. Pagkatapos ng 30 taon na pumapasok sa judge entrance, kailangan kong dumaan sa security arch, pumila at maupo sa public bench. Sina Danilo at Lucia ay nasa magkahiwalay na mesa, bawat isa kasama ang abogado. Hindi nila ako tiningnan. Binasa ni Judge Miguel Herrero ang parte ng victim impact statement na isinumate ko. 3 dekada kong ipinagtanggol ang batas mula sa bench na ito. Nilabag nila ang safe ko, peke ang pirma ko, at sinubukang alisan ako ng bahay na nagbigay sa kanila ng tirahan. Ang pagiging kamag-anak ay hindi nagpapababa ng gravity ng ginawa nila. Lalong nagpapalala. Absolute ang katahimikan sa courtroom. Nagbaba si Herrero ng sentensya. Danilo, 18 months probation, 200 hours community service, 150,000 fine at 500,000 reparasyon ng pinsala. Lucia, 2 years probation, 300 hours service, 250,000 fine, 500,000 reparasyon at 5 taon disqualification sa real estate work. Bumagsak ang gavel. Tumayo ako at lumabas nang hindi tiningnan ang alinman sa kanila. Sa hagdan ng husgado, naghihintay si Aling Carmen. Nanalo ang hustisya, sabi niya. Palagi, sagot ko. Minsan kailangan lang itulak ng kaunti. At ngayon ano ang gagawin mo? Tanong niya. Mag-o-offer ng free legal assistance sa mga senior citizens. Tuturuan ko sila magproteksyon. Na walang ibang senior sa barangay ang dadaan dito. Nag-drive ako pauwi sa parehong mga kalsada na naging stage ng bawat chapter. Bangko, notaryo, trust company, himpilan. Nagbark sa garahe at nanatili sandali na hawak ang manibela. 30 taon sa bench at hindi ko maisip na makikita ko ang anak ko sa dock. May edukasyon siya, suporta, daily example ng integridad. Pinili niya ang greed, pinili ko ang hustisya. Iyon ang pagkakaiba. May magulang na magpapatawad, ilalagay ang relasyon kahit ano ang presyo. Hindi ko magagawa yon. Magiging voluntary victim ako, at hindi ko ginugol ang kalahating buhay ko sa pagharap sa kriminal para maging isa sa kanilang biktima. Pumasok ako sa bahay. Malinis na click ang bagong lock. Tahimik ang bahay, akin lang. Masakit na nawala ang anak ko. Masasaktan habang buhay. Pero may napanatili akong hindi ko ibibigay. Dignidad ko, tahanan ko, respeto ko sa sarili. Ang hustisya ay hindi palaging mabait, pero halos palagi itong tama. Nagluto ako ng